na ang dalawang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Mag-iisang taon na pero umaasa pa rin ang pamilya Camilon na mahahanap ang nawawalang beauty queen. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Naglalakad si dating Police Major Alan De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay ng palibutan ng mga pulis sa Barangay Caloocan sa Balayan, Batangas noong September 14. Sina Castro at Magpantay ang tinuturong sospek sa misteryosong pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Naaresto ang dalawa sa bisa ng warrant of arrest para sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Walang piyansang inilaan sa kanila kaya nakakulong sila ngayon sa Balayan Municipal Police Station. Una nang ibinasura ng piskalya ang kaso laban sa mga sospek nitong Abril. Pero naghain ng motion for reconsideration ang pamilya ni Camilon. Kinatigan ng prosecutor ang motion at kalaunan ay naiangat na sa korte ang kaso. Ikinatuwa naman ng nanay ni Catherine ang pagkakadakip sa dalawang sospek. Umaasa raw siyang unti-unti nang mabibigyan linaw ang sinapit ng anak. Wala ko man akong ibang hinihiling kundi ang sabihin nila yung totoo, kung nasaan ang aking anak, kung anong ginawa nila, kung saan nila dinala. Sa simula, ma'am, wala na po akong hiniling na iba, kundi ang malaman kung nasaan po ang aming anak. Huling nakita si Camilon noong October 12, 2023 sa ilang bayan sa Batangas batay sa mga nakuhang CCTV footage. Agad na lumutang ang pangalan ni De Castro bilang sospek dahil magkarelasyon daw sila ng beauty queen. Ayon naman sa ilang lumutang na witness, nakita nilang duguan si Camilon at nililipat ng sasakyan. Naroon daw ang driver na si Magpantay. Kalaunan ay isang abandonadong sasakyan ang natagpuan ng mga pulis. Ayon sa PNP-CIDG, nagtugma ang nakuhang hibla ng buhok at dugo sa SUV mula sa DNA samples na ibinigay ng mga magulang ni Camilon. Of course, syempre po, medyo habang tumatagal po, nagiging slim po yung chance natin. Pero still po, syempre po, we're still hoping na makita po natin si Miss Catherine. Pero syempre po, nag-expect din po tayo ng worst. Hanggang ngayon, malaking katanungan pa rin kung nasaan na nga ba talaga si Catherine. Talagang ayaw kong ilagay sa loob ko na wala na dyan. Pero naasa ho ako, ma'am. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan, ma'am, nandoon ho yung pag-asa na sa isang araw, baka bumalik pa rin siya sa amin. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.